Welcome back mga idol! Sa video na ito ay inyong matutunghayan ang movie na Straw Dogs. Ito ay kwento ng bagong mag-asawa na binulabog ng mga gangster. Nagsisimula ang pelikula kay David Sumer, isang scriptwriter na ikinasal sa maganda at kaakit-akit na si Amy. Nagpasya silang lumipat sa tahanan ng pagkabata ni Amy sa kanayunan ng Mississippi. Umaasa si David na tutulungan siya ng nayon sa kanyang bagong script. Pagdating nila sa bayan, huminto sila sa isang restaurant. Habang nag-o-order sila ng pagkain, isang lalaki na nagngangalang Charlie ang humarang sa kanila. Umalis si David para kumuha ng beer at naiwan si Charlie kasama si Amy. Lumalabas na nagde-date pala sina Charlie at Amy noong high school. At mukhang may nararamdaman pa si Charlie sa kanya. Sa counter nakasalubong ni David ang isang lalaki na nagngangalang Tom Hen, kilala rin siya bilang coach. Si Tom ay isang marahas na lasing na halos pagtripan ang bartender. Hindi komportable si David dahil hindi siya sanay sa ganitong karahasan, at nag-aalala dahil hindi siya masyadong malakas. Kinuha ni David ang tropa ni Charlie upang ayusin ang bubong ng kamalig na nasira ng masamang panahon. Nangako si Charlie na ipapadala ang kanyang mga tauhan. Kinaumagahan, si David ay nabigla nang makita ang isang lalaki na nagngangalang Jeremy sa kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, si Amy ang humawak sa sitwasyon at napaalis si Jeremy. Ang mag-asawa ay nagmaneho papunta sa bahay at nagsimulang ayusin ito habang naghihintay sa mga gagawa. Ang yumaong ama ni Amy ay isang masugid na mangangaso na may malawak na koleksyon ng mga rifle sa pangangaso at isang bitag ng oso. Sa kasamaang palad, ang mga baril ay pang-display lamang at hindi alam ni Amy kung paano ayusin ang bitag ng oso. Kinaumagahan ay nagising si David sa malakas na musika na nagmumula sa labas, at nadiskubreng nasa property na si Charlie at ang kanyang team sa kabila ng madaling araw. Nagulat din siya nang pumasok ang mga lalaki sa bahay at kumuha ng mga beer na parang sa kanila. Nang banggitin ito ni David kay Amy, ipinagkibit balikat niya ito at sinabing ligtas ang komunidad at lahat ay nagtitiwala sa isa't isa. Lumala ang sitwasyon nang umalis ang team bago magtanghali. Binanggit ni Charlie na panahon na ng pangangaso at nangakong babalik sa loob ng isang oras para tapusin ang gawain sa bubong. Habang lumilipas ang mga araw, sina Charlie at ang kanyang mga kaibigan na sina Norman, Chris, at Beck ay patuloy na ginugulo ang mag-asawa. Sinusundan nila si Amy habang tumatakbo siya at nagkokomento sila sa kanyang kasuotan. Galit na galit si Amy at gustong harapin ang mga lalaki, ngunit iminumungkahi ni David na magbihis si Amy ng mas mahinhin. Nang maliligaw si Amy ay naghubad siya sa bintana sa harap ng mga lalaki. Napagkamalan ito ni Charlie bilang pang-aakit at pinatugtog ang musika na nag-uudyok kay David na umalis ng bahay. Sa biyahe, halos bumangga siya sa isang truck na puno ng mga troso dahil sa mga kalokohan ng bully. Matapos mato ang kanyang sasakyan ay nakita ni David ang 15 taong gulang na anak na babae ni coach na si Janice na naglalandi kay Jeremy. Buti na lang at nakialam ang kapatid ni Jeremy na si Daniel bago may mangyari. Pumunta si David sa lokal na restaurant para uminom ng beer kung saan naroon na si Charlie at ang kanyang mga kaibigan. Inanyayahan ni coach si David sa isang pangangaral at laro, isang lokal na tradisyon kung saan nagsisimba ang mga tao at pagkatapos ay maglalaro. Nang gabing iyon ay pumayag si David na dumalo kasama ang kanyang asawa, ngunit umalis sa simbahan sa kalagitnaan ng sermon na ikinagalit ni Charlie. Pinayuhan ni David si Charlie na itigil ang pagnanasa sa kanyang asawa. Sa party ay nilapitan ni Jeremy si Janice na nakaupo kasama si Amy at ilang iba pang mga tao sa bayan. Nakita ito ni coach at sinimulan niyang bugbugin si Jeremy na nagsasabing si Janice ay kanyang kasintahan, dahilan upang mas lalo siyang bugbugin ni coach. Si Amy ay nakialam na labis na ikinagalit ni David dahil ayaw niyang makialam siya sa gulo ng ibang tao. Pagkauwi, si David ay nabigla nang makitang may nagbigti sa kanilang pusa. Mabilis na sinisi ni Amy sina Norman at Charlie dahil maaga silang nawala sa party. Ngunit nag-aalangan si David na sisihin sila. Napansin na ang kanilang mga pinto ay hindi nakalock at kahit sino ay maaaring gumawa nito. Kinabukasan, hiniling ni David sa mga lalaki na tulungan siyang buksan ang bitag ng oso. Sumang-ayon sila, ngunit dumating si Amy na nakadamit ng mapanukso at tinanong kung nakita ng mga lalaki ang kanyang pusa. Kalaunan ay nakumbinsi ni Charlie at ng kanyang mga kaibigan si David na sumali sa kanila para sa isang paglalakbay sa pangangaso. At sinasabing peak hunting season na, binigyan din siya ng baril.
Sa kakahuyan, natakot si David nang muntik na siyang barilin ng mga lalaki, napagtanto niyang naiwan siya at naglakad patungo sa pangunahing kalsada kung saan siya sinundo ng sheriff ng bayan, at binanggit na ang pangangaso sa oras na ito ay itinuturing ng illegal, napagtantong nagsinungaling si Charlie sa kanya. Samantala, bumalik si Amy mula sa kanyang pagtakbo, habang naliligo ay may narinig na tao sa pinto. Pumasok si Charlie at nagsimulang alalahanin ang nakaraan nila ni Amy. Sa isang kahindek-hindek na pangyayari na uwi si Charlie sa paghalay kay Amy sa sopa. Hindi nagtagal ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang ginawa. Pero pumasok din si Norman at ginahasa din si Amy, habang gulat na nanunood si Charlie. Pagkatapos ng panghahalay ay umalis ang dalawang lalaki, nang umuwi si David ay nakahiga na si Amy, sinabi niya sa kanya na dapat silang umalis ngunit tumanggi si David na paalisin sila ng mga asong ulol sa kanilang tahanan. Kinabukasan, sinibak ni David si Charlie at sinabing ang gawain nila sa bubong ay masyado nang matagal. Iginiit ni Charlie na naka-order na sila ng mga materyales sa bubong kaya binayaran siya ni David ng $5,000. Nang gabing iyon, sinabi ni Amy kay David na kung mananatili sila sa bayan dapat silang kumilos tulad ng mga taong bayan, kabilang ang pagdalo tuwing Biyernes ng laro. Ang mag-asawa ay nagmaneho papunta sa laro at umupo sa mga upuan, samantala si Janice ay lumapit kay Jeremy at sinimulan siyang akitin. Si Jeremy ay takot sa galit ni Coach, sa una ay nag-aalangan ngunit sa huli ay sinundan si Janice sa loob ng paaralan. Ang dalawa ay napunta sa isang storage locker kung saan nagsimulang kumain ng hilaw na embutido si Janice kay Jeremy. Sa field, napansin ni Coach na nawawala si Janice, at iginiit ang tulong ni Charlie na hanapin siya. Nang malaman ni Coach na nakita si Janice kasama si Jeremy, pumasok siya sa paaralan at nagsimulang tawagin si Janice. Dahilan para matarante si Jeremy, tinakpan ni Jeremy sa mukha si Janice para manatiling tahimik. Ngunit sa kasamaang palad ay natakpan siya nito ng sobrang higpit at nalagutan siya ng hininga. Tumindi ang laro at narinig ni Amy si Charlie at ang kanyang koponan na nagsasaya para sa mga manlalaro. Nag-trigger ito ng masakit na alaala ng panggagahasa. Kaya't hinimok niya si David na iuwi siya, habang nagmamaneho ay nabangga nila si Jeremy na nakatakas mula sa paaralan, nabali ang kamay ni Jeremy, kaya nagpa siya si David na tumawag ng ambulansya. Alam niyang ang pinakamalapit na ospital ay 40 milya ang layo, dinala nila si Jeremy sa kanilang bahay hanggang sa pagdating ng ambulansya. Samantala narinig ni Charlie ang isang tawag sa 911 tungkol sa lokasyon ni Jeremy. Nagtulungan sila ni Coach na pumunta sa bahay ni David at pilitin si Jeremy na ipaliwanag kung nasaan si Janice. Dumating ang mga lalaki sa bahay at hiniling na ibigay si Jeremy. Ngunit tumanggi si David, na naging dahilan upang simulan ang pagbaril sa bahay at pagbato sa mga bintana. Buti na lang matibay ang bahay kaya hindi sila makapasok. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang sheriff at binalaan ang mga lalaki tungkol sa pagkalasing at pagdadala ng mga armas. Gayunpaman ay wala sa mood makinig si Coach, at pinatay ang sheriff. Natarante at naghanda si David para sa isang labanan, pinatulungan niya si Amy na buksan ang bitag ng oso, at hiniling sa kanya na kunin ang pistol ng kanyang ama. Para sa kaligtasan ay pinatay niya ang lahat ng ilaw at sinabihan si Amy na itago si Jeremy sa itaas. Naghanda si David para sa digmaan, alam niyang hindi madaling umalis ang mga lalaki sa labas. Napagtanto ni Charlie na hindi aatres si David, binaril niya ang sports car ni David dahilan upang ito ay sumabog. At nawala ang pag-asa ni David na makatakas. Ang unang taong namatay ay si Chris, na sinubukang pumasok sa bintana ngunit ipinako ang kanyang mga kamay sa kahoy, dahilan upang maputol ang kanyang leeg ng nabasag na salamin. Nagpakulo din si David ng tubig at ibinuhos ito sa mukha ni Coach kaya napaatras siya. Nagpa siya ang mga lalaki na banggain ang bahay upang makapasok. Nakita ito ni Amy at sinubukang barilin ang kotse na nakakuha ng atensyon ni Norman. Matagumpay na nakapasok ang mga lalaki sa bahay ngunit nawala ng malay si Charlie. Bumaba si Coach sa sasakyan at sinubukang patayin si David ngunit nabaril niya ang sarili niyang paa. Kinuha ni David ang rifle ngunit nang makitang sinusubukang bumangon ni Coach ay tinodas niya na ito. Bumaba si Vic sa sasakyan at sinubukang barilin siya ni David ngunit sumablay ang baril. Si David ay kumuha ng fire poker at pinatay si Vic. Sa kasamaang palad ay nagkamalay si Charlie at nagsimulang makipaglaban kay David. Ang kanilang laban ay naputol ng isang sigaw mula sa itaas at si Norman ay sinusubukang gahasain muli si Amy. Nakipagtalo si Charlie kay Norman at nabigyan ng pagkakataon si Amy na kumuha ng rifle at patayin si Norman. Hinarap ni David si Charlie, ngunit nanlaban si Charlie at napabagsak si David sa hagdan at naghahanda para patayin siya. Lumitaw si Amy na may dalang shotgun at habang kinakausap siya ni Charlie ay hinampes ni David ang ulo ni Charlie gamit ang bitag ng oso.
Naipit ng bitag si Charlie at sinimulang putulin ang kanyang leeg habang nanunood sina David at Amy. Sa huling eksena ay tinitingnan ni David ang nasusunog na bahay, habang si Amy ay natutuwa na ang mga hamalay sa kanya ay patay na. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.